Ilang mga motorista muntik mabiktima ng tech scam na no-touch arrest penalty. Sistema ng scam, alamin. No, there's no loyalty check. Lahat po ng pulis dito, we are very loyal to the Constitution po. Pag-iikot ni Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil sa mga kampo, hindi loyalty check sa gitna ng umuugong na umano'y destabilisasyon laban sa Marcos administration. Mga umano'y gawa-gawang kwento ng China kaugnay sa sinasabing kasunduan sa West Philippine Sea kasama sa mga pinaghahandaan ng Armed Forces of the Philippines. As promised by the Speaker, this is a priority that we will pass an amended RTL, Rice Tarification Law. Panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa National Food Authority na magbenta ulit ng murang bigas, aprobado na ng House panel. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Aprobado na ng House Committee on Agriculture and Food ang panukala mag-aamyenda sa Rice Tarification Law o Republic Act No. 11203. Isang araw ito matapos na ipahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sesertipikahan nito as urgent ang panukala. Ito ang balita ni Rosa Licos. As promised by the Speaker, this is a priority that we will pass an amended RTL, Rice Tarification Law. Lusot na sa House Committee on Agriculture and Food ang panukalang mag-aamyenda sa Republic Act No. 11203 o mas kilala sa tawag na Rice Tarification Law o RTL. Isang araw ito matapos na ipahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sesertipikahan nito as urgent ang panukalang batas. Kabilang sa mga pangunahing probisyong nakapaloob sa panukala ang muling maibalik ang kapangyarihan sa National Food Authority o NFA na magbenta ng murang bigas sa merkado. Walang kongresistang tumututol sa panukala matapos itong dinggin ng komite sa loob ng ilang araw. Kaya kailangan po mag-intervene ang National Food Authority dito. Bigyan ng kapangyarihan makapagbenta ang NFA sa mga palengke like before. 2018, 2017 nakakapagbenta, ewan ko kung sinong ang nag-aproba nito na inalisan ng kapangyarihan ng NFA na magbenta sa palengke. Kung sino man yung na yan, mali. Wherein we will ensure that there will be the presence of NFA to stabilize the price of rice. Para ito nga po will be affordable to our countrymen. Kinakailangan that they should also be there para panlaban din po ng gobyerno sa mga mapagsamantalang mga traders sa merkado. Gayunman, nagbabala naman ang grupo ng mga magsasaka na posibleng makaapekto sa mga magsasaka ang panukala. Pero baka meron pang ibang paraan na magiging last resort yun because NFA buying is very messy, it's very expensive and prone to leakages, corruption. So, ang unang suggestion po namin is let's find a way so that hindi baratin ng trader yung farmer. Kasi pag ani ng farmer, basa yung kanyang palay, wala siyang truck, wala siyang ibang matatakbuhan, mahirap magbenta sa NFA, sige na lang, tanggap na lang ng mababang presyo. Kaya ang caution namin po, dapat yung lens natin, farm gate, hindi lang sa retail na naging problema natin year in, year out, mapababoy, mapamanok, mapabigas. Sa retail price lang po nakatingin hindi tayo nakatingin sa farm gate. Kaya yung disconnect po, kawawa talaga farmers. Samantala, bago naman sumalang sa plenaryo ng Kamara, kailangan ding aprubahan ang panukala ng House Committee on Ways and Means para talakayin ang probisyon ng panukala kaugnay ng buwis. Gayon din sa House Committee on Appropriations para sa budget provision. Bago ang CNDA adjournment sa May 24, target ng maaprubahan ng House of Representatives ang panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law upang maabot naman ang murang presyo ng bigas sa Hulyo. Gayunman, posibleng mabinbin ang panukala kung hindi maipapasa ang kahalintulad na panukala sa Senado. Ayon kay House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Tulfo, mag-uusap sina House Speaker Martin Romualdez at Senate President Juan Miguel Zubiri kaugnay ng panukala.
Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aabot sa 29 pesos per kilo ng bigas ang maaaring ibenta ng National Irrigation Administration o NIA pagdating ng buwan ng Agosto sa kadiwa centers ng ahensya. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, ibebenta ang bigas sa Metro Manila, Cebu at Davao. Kada pamilya ay maaaring makabili ng hanggang 10 kilong bigas sa mga kadiwa center. Sa NIA naman, meron din kaming project na malaki ngayon, yung ating contract farming, And yun, ganun din ang ating, in fact, ang aming estimate dyan, nasa mga 29 pesos, pwede na kami magbenta. By August naman kami. And we have around 100 million kilos of rice na projected na maproduce po natin by August. Pinulong kanina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ng pamahalaan upang talakayin ang problema sa supply ng tubig sa bansa. Inilatag naman ng Department of Environment and Natural Resources, National Irrigation Administration at Department of Public Works and Highways ang kanilang mga plano kung papaano makatutulong na masapatan ang water supply sa gitna ng banta ng matinding tagtuyot sa bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. The directive of the President this morning was very clear. 40 million of our residents, Filipinos, do not have access to a formal water supply. They still access water from springs, from creeks. May mga komunidad pa rin sa bansa na wala pang maayos na pinagkukunan ng malinis na tubig. Kaya ito ngayon ang pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Department of Environment and Natural Resources Undersecretary for Integrated Environmental Science Carlos Primo David, aabot sa 40 million na mga Pilipino ang walang maayos na supply ng tubig. Pangkaraniwan na nakararanas ng hirap sa supply ng tubig ay ang mga island barangay. At isa sa mga nakikita solusyon dito ay ang paglalagay ng modular desalination plant. Yung unang strategiya na naisip namin para sa small island barangays, at nakakasa na po yan, nagsimula na kami nitong programa na to, ay bigyan sila ng fresh water, ng tubig pang inom through the desalination process. Ang water desalination ay ang proseso ng pag-alis ng asin o maalat na lasa at mga dumi na mula sa dagat upang magawang tubig tabang. Ayon kay Yusek David, aabot sa 5 hanggang 8 million pesos ang kinakailangan kada desalination plant. 65 island barangays ang tinatarget ng ahensya na mabigyan nito at karamihan ay nasa Mindanao region. Inatasan naman ni Pangulong Marcos ang Department of Public Works and Highways na planuhin kung papaano hindi masasayang ang tubig na nanggagaling sa flood control. The President asked me that, I think we have to integrate our flood control management programs with the other sectors that so that the water that we manage in the flood control do not go to the sea directly, and to the extent possible that we have to conserve and utilize it for other purposes, like for irrigation, water supply, and power if necessary. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, aabot sa 300 billion pesos ang pondo para sa flood control projects para sa taong 2024. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi nagsasagawa ng loyalty check si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil kaya't nagtutungo sa iba't ibang kampo sa bansa. Ayon pa sa PNP, wala silang namomonitor na aktibo o retiradong opisyal ng PNP na nagpaplanong pabagsakin ang administrasyon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. No, there's no loyalty check.
Lahat po ng pulis dito, we are very loyal to the Constitution po. Hindi loyalty check ang dahilan ng pagbisita ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil sa National Capital Region Police Office sa Camp Bagong Diwa, Taguig kanina. Ito ay sa kabila ng panibagong issue ng destabilisasyon laban sa Marcos administration. Paliwanag ni General Marbil, ang pagbisita sa NCRPO at iba pang kampo sa bansa ay bahagi ng kanyang trabaho bilang pinuno ng organisasyon. And you have to talk to them para makita nila, ito po yung ginagawa ng PNP. Hindi po namin kayo pinapabayaan. Ito po yung mga proyekto namin, ito po ang direksyon natin. Para malaman nila na hindi lahat nag-iisip, ano ba talaga nangyayari sa PNP. Yun po yung nagiging haka-haka. Sir, ito na po yung tama. So we'll just give you a big direction po. Sinabi din ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na wala silang namomonitor na aktibo at maging retiradong opisyal ng PNP na kumikilos para papagsakin ang Marcos administration. Hindi nila alam ng pambansang pulisya kung saan ang gagaling ang impormasyon ni dating Senator Antonio Trillanes na mayroon umanong recruitment na nagaganap mula pa noong 1 taon. Well, ibigay natin po sa kanya yung pagkakataon na linawin po yung kanyang pananalita. But on the part of the PNP, ay inuulit ko po, ay wala po tayong monitor na anumang destabilization na plot laban po sa ating administrasyon. Giit ni Colonel Fajardo, nananatiling apolitical at loyal sa konstitusyon ng pambansang pulisya. Kaya naman, pakiusap ng PNP sa dating senador, wag na silang kaladkarin sa mga ganitong issue. Ang pakiusap lang po natin kay kagalang-galang na dating Senador Trillanes, please spare the PNP dito po sa mga issue po na ito at nakafocus po tayo sa ating pagtupad ng ating mandato at kanina nga po ay nagpunta yung ating Chief PNP sa PNP NCRPO at we would like to share na mataas po ang moral po ng inyong kapulisan dahil po sa mga binibitawan pong panalita ng ating Chief PNP at wala pong rason ang sino mga aktibong miyembro po ng PNP para lumahok po dito sa sinasabi pong destabilization plot. Sa isang press conference, sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes na mayroong mga aktibo at retiradong opisyal ng PNP, maging ng Armed Forces of the Philippines, ang nagpaplano umano ng destabilisasyon laban sa Marcos administration. Layon umano nito na protektahan o iligtas si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa napipintong pag-aresto ng International Criminal Court. Kaugnay sa umano'y nagawa nito ng Crimes Against Humanity, bunsod ng War on Drugs campaign ng dating administrasyon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si dating Senador Antonio Trillanes IV na posibleng ilabas na sa darating na Hunyo o Hulyo ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa kaugnay ng isinasagawang investigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs. Sa isang press briefing kanina, sinabi ni Trillanes na nanggaling umano ang kanyang impormasyon sa mga individual na privy o may kaalaman sa investigasyong isinasagawa ng Office of the Prosecutor ng ICC. Ayon pa kay Trillanes, by batch umano ito gagawin kung saan uunahin si dating Pangulong Duterte. Susundan naman ng arrest warrant laban kina Senator Bongo, Senator Ronald De La Rosa at Vice President Sara Duterte. Habang third batch naman umano ang ilang police officials at iba pang dating opisyal ng Duterte administration. Wala pang pahayag ang kampo ng mga Duterte ukol sa mga impormasyong isiniwalat ni Trillanes. Gayunman, nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya papayagan ang pagsisilbi ng anumang arrest warrant laban sa dating presidente. Sinabi rin ito na hindi niya kikilalanin ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at naniniwalang isa itong banta sa soberanya ng bansa. Ayaw magpatinag ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga bagong pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ugnay sa umano'y posibleng paglalabas ng arrest warrant ng International Criminal Court sa susunod na buwan. Para kay Senator Bato, kahit pa sumama si Trillanes sa pagsisilbi ng arrest warrant at ito pa mismo ang magposa sa kanya. Isa si Senator De La Rosa na sinasabing posibleng maisyuhan ng arrest warrant
ng ICC kaugnay sa kontrobersyal na war on drugs ng Duterte administration kung saan dati siyang nagsilbi bilang PNP chief. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sabihan mo. Sige ka lang, ngak-ngak dyan ng ICC. Sige. Go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpusa sa akin. Mariing pinasinungalingan ng sandatahang lakas ng Pilipinas na pumasok sa kasunduan sa China ang Western Command ng Armed Forces of the Philippines. Tinawag naman na zombie story ng Philippine Navy ang sinabi ng China na bagong kasunduan na produkto lamang ng imahinasyon at di na dapat pag-usapan pa. Ito ang balita ni Ryan Lacalale. Any type of scenario that can happen. So it's not surprising that the AFP will be dragged into this, but we are one nga, all of us, kahit sino naman ang tanungin nyo, nobody is really saying that there is actual truth to this. So it doesn't even merit response from our end. Hindi na ikinagulat ng Armed Forces of the Philippines ang pagdawit ng China sa kanila sa sinasabi nitong New Model Agreement o bagong kasunduan ng pamahalaan ng China sa Pilipinas hinggil sa pamamahala sa Ayungin Shoal. Ayon sa tagapagsalita ng AFP na si Colonel Francel Margaret Padilla, walang ganitong uri ng kasunduan na pinasok ang AFP Western Command sa China. On China's alleged agreement on the new model in Ayungin Shoal, the AFP denies the claim made by the Embassy of China in Manila that the AFP Western Command has agreed to a new model for the conduct in the Ayungin Shoal. Aniya bilang isang profesional na organisasyon, ang mga hakbang ng AFP ay naaayon lamang sa mga patakaran na ipinatutupad ng pamahalaan at hindi sila gagawa ng hakbang na walang permiso ng mga nakasasakop sa kanila. Any agreements or arrangements with other nations require the involvement and approval of the appropriate government agencies and officials such as the Department of National Defense and the National Security Advisor. Samantala, sa isang Viber message sa media, sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, na isa lamang zombie story at produkto ng imahinasyon ng China ang sinasabi nitong kasunduan sa Ayungin Shoal. Ayon kay Trinidad, paraan lamang ito ng naturang bansa upang malihis ang atensyon sa mga paglabag nila sa international laws. Nais lang din aniya ng China na magdulot ng pagkakabahabahagi sa mga Pilipino habang nagpapatuloy sa kanilang mga plano sa inaangking teritoryo. Sa isang pahayag, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian na nakausap nila ang Western Command ng Pilipinas at aprobado umano ito ng Defense Department at NSC. Subalit itinanggi na ito ni Defense Secretary Gibo Chodoro at National Security Advisor Eduardo Anio. Ryan Lacalale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais paimbestigahan ng Kamara ang umano'y gentleman's agreement. Layo nito na malaman ng publiko ang katotohanan at maiwasang mahikayat ang mga kababayan sa propaganda ng China kaugnay ng West Philippine Sea o South China Sea. May kaparehong hakbang din sa Senado. Siyempre, importante nating malaman na kung ano yung totoo, kung meron bang pinag-usapan dahil nakakaapekto ito siyempre sa administrasyon ng ating Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Let's leave it to the wisdom of the committee that will hear on it to determine what exactly the agreement, that the said agreement, the limitations of the agreement, and ano pinag-usapan talaga. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihatid ang ating global correspondent
na si Jovic Bermas mula sa London, United Kingdom. Ginunita kahapon ang unang anibersaryo ng coronation ni King Charles III bilang hari ng Inglaterra. Nagkaroon ng ceremonial gun salute sa halos ng bahagi ng London. Umalingaw ang mga putok mula sa 6 na horse-drawn guns para sa 41 gun salute sa Green Park sa tabi ng Buckingham Palace alas 12 ng tanghali. Matapos ang isang oras, isang 62 gun salute naman ang ginawa mula sa Tower Wharf sa tabi ng River Thames. Mayroon ding mga gun salutes na isinagawa sa Edinburgh Castle sa Scotland, Cardiff, Ireland. Noong isang linggo, opisyal nang nag-resume sa kanyang public engagements si King Charles at dumalos sa 3 event. Una siyang nagtungo sa University College Hospital Macmillan Cancer Center sa London kung saan nakipag-usap pa siya sa mga cancer patient. Dumalo rin ito sa presentation of the Coronation Wall to the King and Queen event. Binisita rin ng hari ang Royal Windsor Horse Show sa kauna-unahang pagkakataon bilang British monarch at kinalaunan ay nakisali pa sa spectators na nanood ng equestrian events. Nagpapatuloy ang rescue operations sa gumuhong gusali sa South Africa. Ayon sa mga opisyal ng George Western Cape Province, 24 ang nailigtas mula sa site at dinala sa ospital. 4 ang kinumpirma ng George Municipality na nasawi habang nasa 51 ang nawawala. Nasa 75 construction workers ang sinasabing nasa site nang mangyari ang aksidente. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagbagsak ng ginagawang building. Isinugod sa ospital ang nasa 500 individual sa Vietnam na hinihinalaang na food poison. Kasunod ito ng pagkain nila ng banh mi sandwich mula sa isang bake shop sa Dong Nhai Province. Ang banh mi ay isang traditional Vietnamese sandwich na gumagamit ng French-style baguette na may palamang cold meat, pate at gulay. Base sa initial inspection, maaaring napanis ang mga tinapay resulta ng nararanasang heatwave sa bansa. Agad na ipinasara ang naturang tindahan matapos ding madiskubre na hindi ito pumasa sa food safety standards. Tinanggap na ng grupong Hamas ang ceasefire proposal at pagpapakawala ng mga hostage sa Gaza na iniaalok ng Qatari at Egyptian mediators. Sa ilalim ng naturang kasunduan, magkakaroon ng 3 phases kung saan nakapaloob sa unang phase ang pagpapatupad ng 42 araw na ceasefire period. Gayun din ang pagpapalaya ng 33 Israeli hostages kapalit ng mga bihag na Palestino, maging ang pagkakaroon ng malayang paggalaw ng mga Palestino mula sa South hanggang Northern Gaza. Habang sa Phase 2, magpapatupad ng 42 araw na sustainable calm o ang tuluyang paglisan ng mga sundaling Israeli sa Gaza at ang pagpapalaya ng Hamas sa mga Israel reservists at mga sundalo. Tatapusin naman ang palitan ng mga bihag at sisimulan na rin ang pagpapatayo ng mga nawasak na lugar, maging ang tuluyang pag-aalis ng mga harang sa Gaza Strip ay saklaw naman ng Phase 3. Subalit hindi naman pumayag ang Israel sa proposal na ito kung saan tutol sila sa probisyon ng tigil putukan at sa halip ay tila naghahanda na rin sa isang malaking opensiba. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Westminster, London, United Kingdom, ako si Jovic Bermas. Magandang gabi. Inamin ng aktres na si Maricel Soriano sa pagdinig ng Senado kanina na pagmamay-ari niya ang condo unit na inuugnay sa illegal drug trade
1 dekada na ang nakalilipas. Gayunman, nilinaw nito na ibinenta na niya ang nasabing kondo. Mariin din itong pinabulaanan na gumagamit siya ng illegal na droga maging ang paratang na pambubugbog sa kanyang mga kasambahay. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa isyu kaugnay ng kontrobersyal na PDEA leaks, humarap ang aktres na si Marcel Soriano na umano'y isa sa mga high-profile personalities na kasama sa nag-leak na dokumento ng Philippine Drug Enforcement Agency na sinasabing sangkot sa illegal drug trade. Sa pagdinig ng Senado, inamin ng aktres na siyang may-ari ng condominium unit sa Makati City na nakasaad sa address na umano'y pre-operation report ng PDEA na may petsang March 11, 2012. Ngunit ibinenta niya umano ang naturang unit noong ding taong 2012. Batay sa umano'y nag-leak na dokumento ng PDEA, sinasabing may grupo ng showbiz at political personalities ang madalas na gumagamit ng illegal na droga sa loob ng Unit 4C Rizal Tower Building sa Rockwell, Makati City. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Yung 46-C? Hanggang 2012 po, nabenta ko na ko yun. Wala na ako doon. 2012? Anong month yun nabenta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year naalala ko. So bininta mo na after 2012? Binenta ko po siya noong 2012. Yun lang po ang naalala ko. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46-C. Apo. 2012 bininta mo. Yes, sir. Hiniling ni Senator Ronald Bato de la Rosa kay Soriano na hanapin ang deed of sale at magsumiti ng kopya sa komite. Samantala, itinanggi rin ng aktres ang umano'y paggamit niya ng cocaine noong 2011 at umano'y pambubugbog sa dalawa niyang kasambahay. Unang-una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam. 2 former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis? Opo, kasi ninakawan po nila ako. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Magkakaroon ng isa pang pagdinig ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay ng tinaguriang PDEA leaks sa May 13, 2024. Kasama naman sa ipinatatawag sa susunod na hearing ang management ng condominium unit sa nag-leak na dokumento ng PDEA. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mabilis pa rin ang naging pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo noong buwan ng Abril ayon sa Philippine Statistics Authority. Kasunod naman nito ang patuloy na panawagan na aumento sa sahod upang makasabay sa paglaki ng mga gastusin. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumilis sa antas na 3.8% nitong Abril 2024. Muling tumaas ang inflation rate sa bansa sa ikatlong sunod na buwan nitong Abril. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bunsod ito ng mas mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain at transportasyon. Umabot sa 3.8% ang inflation rate na bahagyang mas mataas sa 3.7% na naitala noong Marso. Gayunman nananatili pa rin ito sa forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 3.5% hanggang 4.3%.
Ayon kay National Statistician Undersecretary Dennis Mapa, iniugnay ang pagtaas ng inflation sa mas mabilis na pagtaas ng mga presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages na umakyat sa 6% mula sa nakaraang buwan na 5.6%. Ang mas mataas na transportation cost ay isa rin sa dahilan ng pataas na trend ng inflation na tumaas sa 2.6% mula sa 2.1% noong Marso. Dahil sa muling pagbilis ng antas ng mga presyo ng bilihin at serbisyo, lalong umiigting ang panawagang itaas o dagdagan ng sahod kasabay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ngunit paliwanag ng National Wages and Productivity Commission, nakadepende ang dagdag na sahod sa mga regional wage board sa bansa. Kami ho ay nagbibigay ng technical input sa kanila na maaari ho nilang gamitin para sila ho ay makapag-decision nang naaayon ho sa tingin nila ay makabubuti para sa ating mga manggagawa, sa mga mamumuhunan at doon na rin ho sa pangangailangan ng ating ekonomiya para ho sa pag-unlad ng ating bayan. Bukod dito, nagpasa na rin aniya ang dole ng komentaryo sa Kamara kaugnay sa usapin at bukas nga ay inaasahang pag-uusapan muli ito ng Committee on Labor and Employment. Ang tungkulin po ng aming agency ay magbigay po ng technical input sa ating pong mga mambabatas doon po sa kanilang mga inihain na wage bill at ang Department of Labor po ay nakapag-submit na po ng ating comments doon po sa mga bills na nabanggit. Kung sakasakali mong ang gusto ng Kamara ay kuhain sa regional board yung pabalik sa kanila yung polisiya o yung mandato sa pagtatakda ng pasahod ay atin pong igagalang yung kanilang decision sapagkat yung sa amin naman po ay delegated authority. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng Pag-asa o Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration na tapos na ang pinakamatinding init na posibleng maranasan sa bansa. Ito ay dahil nagsisimula ng maranasan ang localized thunderstorms sa ilang bahagi ng Pilipinas. Sa isang panayam, sinabi ng Pag-asa na maaaring naitala na ang pinakamainit na temperatura sa bansa noong Abril 27 kung saan pumalo sa 40.3 degrees Celsius na actual temperature ang naranasan sa Tarlac. Gayunman, sinabi ng State Weather Bureau na maaari pa ring makaranas ng mataas na heat index ang ilang mga lugar na pwedeng umabot sa 45 hanggang 48 degrees Celsius. Samantala, base sa forecast ng Pag-asa, maaaring magsimula ang La Nina sa bansa pagsapit ng buwan ng Hunyo hanggang Agosto. Kulang sa regulasyon at pulisiya ang water sector sa bansa kaya nagkakaroon ng krisis sa tubig ayon sa isang senador. Sa katunayan, anya, ay maraming mga water sources ang bansa na hindi napangangasiwaan ng maayos kaya nagkakaroon ng kakulangan sa supply ng tubig ang maraming lugar. Ito ang balita nila Lane Moreno. The root of our water crisis, however, is actually a crisis in regulation. The problem is not that we don't have resources, but that we do not effectively manage our resources. Hindi na manage ng maayos sa water sector sa bansa. Ito ang naging tugon ng Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Grace Poe sa hearing kanina sa pagbuo ng Department of Water Resources. Ayon kay Senator Poe, sagana sa yamang tubig ang bansang Pilipinas kaya hindi dapat tayo kinukulang sa supply ng tubig. Sa katunayan anya, maraming iba't ibang water sources sa bansa na maaaring pagkunan ng tubig. Ayon sa data ng Department of Environment and Natural Resources, mayroon tayong 421 river basins, 59 natural lakes, 100,000 hectares ng freshwater swamps, 50,000 square kilometers ng groundwater reservoir at 2,400 millimeters na average rainfall sa buong taon. Wala rin anyang malinaw na regulasyon at pulisiya sa water sector kaya nakakaranas tayo ng water crisis. Our problem is the system. Tignan niyo yan. Sinong namumuno dyan? Dapat NWRB, di ba?
Pero iba't ibang ano lang yan, mga departments ng gobyerno na pinagsama-sama na wala namang specialization sa tubig lang. Ayan yung water supply, nag-aagawan lahat. Lahat yan may allocation ng tubig pero wala naman talagang malinaw na regulasyon at polisiya. Ayon sa data ng Office of Civil Defense, 131 syudad at munisipyo na sa bansa ang nakakaranas ng water shortage sa ngayon. Karamihan sa mga apektadong ito ay mga mahihirap at malalayong lugar na walang akses sa malinis na tubig. Maliban sa Cagayan de Oro City na kinukulang ng tubig, problemado rin sa paghahanap ng supply ang Santa Maria Water District sa Bulacan. Halos landlocked po kami. We only have one river traversing our municipality. And right now, we rely our water sources from groundwater sources. Puro po groundwater, which alam naman po natin, ayon sa NWRB, critical na po ang water supply ng groundwater sa Bulacan. Sobrang napakahirap po talaga ng hindi namin alam kung saan kami kukuha ng tubig. Kung meron po isang nagsasabi sa Isa ito sa nais masolusyonan ng senadora sa pagbuo ng Department of Water Resources. Suportado naman ni Senator Joseph J.V. Ejercito ang hakbang na ito. Sa water management talaga kailangan natin. Sabi ko kanina, pag tag-ulan, sobrang ulan natin, binabaha tayo. But the water goes to waste. Hindi natin nare-retain. Samantala, pinapareview naman ni Senator Grace Poe ang pagbibigay ng water permit sa lahat ng mga pribadong bulk water suppliers sa bansa. Gayon din ang karapatan ng mga alkalde na maglagay ng board of directors sa mga water district sa kanilang lugar. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muntik nang magbayad ng multa ang ilang mga motorista dahil sa text message na tila galing sa MMDA na umunoy may violation silang kailangang bayaran. Ayon sa MMDA, isa lamang itong online scam at dapat iwasan ng publiko. Ito ang balita ni JP Nunez live. Magandang gabi JP, ano ang karaniwang estilo ng bagong scam na yan at anong palatandaan na scam na yan? June, yung paraan ng scam na ito ay sinesend yung text message sa mga motorista na merong link na kanilang pipindutin at dadalhin sila doon sa isang website kung saan sinasabing meron silang traffic violation at doon sila magbabayad. Pero ayon nga sa MMDA, hindi ito totoo kasi ang nakalagay sa mga text message ay yung no contact apprehension policy na hindi naman epektibo sa ngayon. Ang nakalagay doon, no contact apprehension, your traffic violation, fine in 3 days past due. Siya ng text message na nagsasabing meron siyang traffic violation. Ang nakalagay doon, no contact apprehension, your traffic violation, fine in 3 days past due. Please pay through gov.ph.gov. or your driver license will be suspended for 30 days. Dahil sa takot na pwedeng masuspinde ang kanyang driver's license, pinuntahan niya ang link na nakalagay sa text message. Dito anya hinihingi ang plate number ng kanyang motorsiklo para malaman ang kanyang violation. Sabi doon, ilagay doon yung plate number. Ngayon, linagay ko naman si plate number ko. Then, paglabas noon, nakita ko yung violation ko. Yun yung nakalagay na habang daw nagda-drive, nagsiselfone. Ngayon, hinahanap ko saan lugar. Then, nakita ko yung lugar, EDSA Kamuning. Hindi po ako nakakarating doon. Muntik na siyang makapagbayad ng 5,000 piso. Mabuti na lang anya at tinignan muna niya ang official website ng LTO na LTMS portal at na-discovering wala namang text message na ipinapadala ang ahensya maging ang MMDA kapag may violation ang isang motorista. Inabot ko pa. Hanggang sa babayaran ko na sana. Hindi ko na para bayaran. Ang unang penalty, 1,000.
Ngayon, yung babayaran ko na ng Paymaya, naging 5,000. Yun, simula nun, hindi na ako naniwala. Hindi ko na tinuloy kasi malaking pera nang hinihingi. Sa advisory post ng MMDA sa kanilang official Facebook page, ilang motorista rin ang nagkomento ng larawan ng text message na kanilang natanggap. Ang iba sa kanila, muntik na rin anilang magbayad ng multa. Ayon sa MMDA, may mga netizen na rin ang nagpadala sa kanila ng screenshot ng mga text message. Hindi nila ito galing sa ahensya dahil sa ngayon ay wala namang no contact apprehension policy. Nakikipagtulungan na ang MMDA sa Land Transportation Office o LTO para malaman at mahuli ang nasa likod ng ganitong panluloko sa mga motorista. Paalala ng MMDA sa publiko na huwag pindutin ang link sa text message upang makaiwas sa pagbibigay ng personal at sensitibong impormasyon. Pwedeng kontakin ang hotline number ng MMDA na 136 para ireklamo ang ganitong modus. Ang LTO naman naglunsad na rin ng action on the spot hotline para tumugon sa mga reklamong may kinalaman sa online scam. Maaaring kontakin ng mga motorista ang hotline number na 0929-292-0865. At yun nga, ang paalala ng MMDA, sakali mang merong matanggap yung mga motorista, kung meron mang silang sasakyan, lalo na pagka wala namang sasakyan at nakatanggap ng ganitong text message na merong nakalagay na MMDA at kailangan silang magbayad ng penalty o multa dun sa kanilang traffic violation, ay wag pupuntahan yung link dahil nga makukuha lang yung kanilang personal na impormasyon at magbabayad sila ng multa na hindi naman nila nagawa ang traffic violation. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Caloocan City. Balik sa iyo, June. Oo, JP, ano pa ba ang ginagawang hakbang ng MMDA? Yan ba ay inire-report nila sa NTC o dito sa DICT para matigil na yung ganyan mga scam? Kasi parang walang pinagkaiba rin yan. Parang bagong mukha lang yan, ang scam na parang doon sa national ID natin na hindi pa nakukuha, pumunta lang sa link na ganito. Halos pareho lang naman yung estilo, JP. Jun, halos parehas nga lang din yung estilo. Noong April 30, meron na rin ganyang na-report na ibang klase naman ng scam. Pero online din, online phishing yung sistema. Ang sabi naman ng MMDA, nakikipagtulungan sila aside sa LTO, sa iba pang mga otoridad. At kasama na dyan yung DICT na nag-iimbestiga sa mga ganitong online phishing scam. Jun? Kasi pagka ikaw ay isang motorista at bago pa lamang, at siyempre parang kakabahan ka kaagad, baka mabitag ka niyan, JP. Jun, yung na-interview nga natin kanina, tinanong natin kung ano yung kanyang initial na reaction. Kaya siya tumuloy na susubukan niya sanang magbayad. Kasi nga naman, nung nakita niya na in 30 days ay pwedeng masuspend yung kanyang driver's license, kinabahan daw siya. Kaya dahil hindi pa niya alam na scam yun, hindi pa siya naghihinala, sinubukan niyang puntahan yung link. Kaya nga, ang paalala din niya dun sa ibang mga katulad niya na motorista, mag-research muna at alamin yung mga bagay-bagay patungkol dito sa ganitong scam para maiwasan na mabiktima ng ganitong klaseng phishing scam. June? Pero may sinabi ba ang MMDA, JP, na may mga lumapit na sa kanilang opisina na nabiktima nga ng ganyang scam? Ang nakita natin, June, kanina, dun sa official na post ng MMDA, merong mga nagsisend ng screenshot at sinasabi nila na nakapagbayad sila doon sa online website at nakuhanan sila ng pera. Pero doon sa MMDA, wala pang sinabi na direkta nagpunta doon sa kanilang opisina. Ang sabi lang ng MMDA, meron din sa kanilang nagpapadala ng mga larawan dahil ang MMDA meron din yung mga official na social media sites na doon din sila tumatanggap ng reklamo ng mga motorista. Kasi nga, ginawa yan ng MMDA para mas convenient doon sa mga magsusumbong na kahit nasa ibang lugar sila ay pwede silang makapagsumbong ng iba't ibang klase ng mga paglabag sa traffic or iba pang mga concern ng mga motorista. June? Pwede bang screenshot lang nung binayaran nila ang ipadala doon sa messenger ba yan ng MMDA, JP?
Yes, Jun, pinapadala yan dun sa mismong kagaya nung official Facebook page ng MMDA. May mga nagpapadala dun ng mensahe kung merong reklamo yung mga motorista at yun nga yung tinutugunan ng MMDA. Pwedeng isend nila yung screenshot kung paano sila nakapagbayad, pati yung mga text message na kanilang natanggap para maipakita sa MMDA at magawa ng aksyon yung kanilang reklamo kung sila ay nabiktima ng ganitong klase ng scam. Jun? Maraming salamat, JP Nunez. Itutuloy na ngayong taon ang naudlot na rehabilitasyon ng Burnham Park sa Baguio City noong panahon ng pandemya. Pangunahing apektado ay ang operasyon ng mga boating concessionaire sa Burnham Lake. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Sana naman hindi kami mapiktuhan ng masyado. Para sana makapag-upay pa rin habang nagre-rehab sila. Kabilang si Anthony sa mga boat concessionaire na pangunahing maapektuhan sa rehabilitasyon ng pamosong Burnham Park. Maging si Hannah Romero, isa sa mga biking concessionaire sa naturang parke, pabor sila sa naturang proyekto, subalit hiling niya ang maayos na relocation site sa Burnham Park sakaling simulan na ang renovation ng biking area. Sa business naman po is mas after ng rehabilitation, for sure mas okay naman po yung income natin kasi mas gumanda ang Burnham Park. As long as ma-relocate naman po kami. Kasi part of Burnham Park na po ang boating and biking area. Ang pamosong Burnham Park ang isa sa mga pangunahing pinapasyalan ng mga turista sa City of Pines. Ayon kay Atty. Renan Diwas, ang hepe ng City Environment and Parks Management Office, ang proyekto ay nagkakahalaga ng 480 million pesos mula sa budget ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Sisimulan sana ang renovation taong 2020 subalit dahil sa pandemya ay natigil ito. Ngayong taon, nakatakda muling simulan ang rehabilitasyon at bigyan ng bagong mukha ang tanyag na Burnham Park matapos ang 3 taong pandemya. Noong Lunes ay sinagawang Executive and Legislative Agenda meeting sa Baguio City Hall. Ipinakita ng City Environment and Parks Management ang magiging bagong disenyo ng ilang proyekto sa parke. Plan started way back in 2017. So they came up with a plan, a master development plan. And sa buong area ng Burnham Park, and yun yung nasubmit actually sa TIEZA. At yun yung sinusunod natin dito sa gagawin nating implementation. So kumbaga, what we are doing right now is already on the implementation aspect of the plan. Dahil sa kapabayaan at pagdami ng mga turista na ang dating ganda na dinarayong pasyalan sa City of Pines, ang lawas sa Burnham Lake kulay putik na, kalbo na ang dating madamong lupa, lumang mga ilaw, lubak-lubak o sirang sidewalk, sirang retaining wall at iba pang kinakailang baguhin at ayusin sa nasabing parke. Sides naman yung mga gagalawin. So we will try to, part na yun ng project management. We will try to avoid as much as possible disruption sa continuous operation ng Burnham Lake. So there could be a time na talagang mag-close siya talaga, but I do not think that it will be the entire season na entire development magsasara yung boat. Uunahing babaguhin ang gilid ng Burnham Lake bilang Phase 1 ng proyekto na nagkakahalaga ng 400 million pesos. Sa disenyong inaprubahan ng TIEZA, magkakaroon ng sunken seating area ang lawa at aayusin ang docking area ng mga bangka. Magkakaroon din ng view deck sa lawa. Kabilang sa i-renovate ang Igorot at Sunshine Park. Sa magiging bagong mukha ng Igorot Park, tatanggalin na ang mga bakod sa likurang bahagi at i-renovate ang mga upuan at lamesa sa gilid ng parke. Kasama din sa ayusin ang Ibaloy Park kung saan dadagdagan ng magagandang landscape at bagong atraksyon. Ang pondong gagamitin sa Ibaloy at Igorot Park ay mula sa Local Government Support Fund ng DBM na nagkakahalaga ng 78 million pesos. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakakalagahan. Dagdag kaalaman po,
Pag-usapan naman natin ang matagal nang pinagtatalunan na issue. Ano po ba yan? Ano bang mas dapat na isuot na damit kapag mainit? Kulay puti po ba o itim? Sinasabi na hindi po recommended ang itim during summer o tag-init dahil mas malakas po itong mag-absorb ng init. At ang dapat daw na isuot ay puti dahil hindi ito nag-a-absorb ng maraming heat. Alam nyo, bagamat totoo yan, pero may ibang sinasabi ang mga eksperto sa ideya na yan. May sinasabi ang mga experts na convection. Ano po ito? Ito yung passage ng heat from one element to the other. Gaya ng isang bagay, papunta naman po sa ating body. May pagkakaiba po kasi ang temperature ng damit at ng katawan natin. Ang payo ng mga eksperto, mas okay daw po na magsuot ng itim na damit sa tag-init. Dahil ang katawan po natin naglalabas ng init in form of thermal energy. Kapag nakaputi ka, ibabalik sa iyo ng puting damit ang init dahil nagbabounce po ang init sa puting kulay. In contrary naman, kung nakaitim ka, ia-absorb ng itim na damit ang init at mababawasan ang init mo sa katawan. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga kababaihan sa Middle East ang nakasuot ng itim na kasuotan kahit mainit. At ang isa pang mahalagang tip, magsuot po ng maluluwag o loose na damit kaysa masikip upang malamigan. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Mag-shoutout naman po tayo ng ating mga kausing araw po ng Martes, gaya po ni Ronaldo Punzal, si Elmer Sarong, si Lelit Kulitz, si Nonoy Bascon Puzon, si Chan Francis, shoutout din po kay Jomar Gabua Kiozon. At narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit 17 at 15 na nagsasabi, "Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katuwiran. Ako'y masisiyahan pagka bumangon sa iyong wangis." At yan po ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.